Barangay Barira, doon kami naglusot. Nag-rest kami doon mga 3 days. Then, move, papasok na sa Camp Jaguar. Pagdating namin sa Camp Jaguar, maraming bahayan. Maraming naiwan ng mga gamit-gamit, pero walang tao. Yung pala, nasa high ground na sila, naka-perimeter. Inintay lang nila yung pagpasok namin. Papasok namin sa Jaguar. Kasi nag-crossing yun eh. Jaguar, papuntang Abu Bakar. Hindi ka makapunta sa Camp Abu Bakar, kundi dadaan ka sa Camp Jaguar. Yun ang parang post nila, yung Camp Jaguar. Hindi ka rin makapasok doon sa Camp Vietnam kung hindi mo maklear yung Abu Bakar. So, yun ang pinakadipinsa nila ng yung kampo na, 3 kampo nga nakuha ng Armed Forces. So, bilang Ranger, kami ang main effort doon sa, during the time sa operation, conducting operation, papuntang hanggang na-capture na natin yung kampo, sa 3 kampo na yan. Yung mga high ground, yun ang pinakadipinsa nila. So, ang ginawa, yung tropa ng Ranger, tsaka tropa ng IB, 15 IB, 57 IB, sila nag-mapping operation din sila kasi maraming naiwan yung mga 50 caliber, maraming na-recover mga unit, mga armas na naiwanan nila ng MI. Yung 15 IB, may nakakuha silang mga armas malaking high power din. Ang 57 sa Ranger, may nakuha rin kami 50 caliber. Mga malalaking pwersa na ginagamit na naiwanan ng kalaban. 250 caliber nakuha namin sa kalaban sa MI. So na-paralyze na sila. So yung mga high ground, hindi ko iniwanan yung mga snipers. Nakababa lang ako, kung tatawagin ako ng batalyon commander ko under ni Colonel Marcos. Kasi si Colonel Cuballes, yung time na yung papasok doon from Langkong hanggang Sarmiento, from Barira to Sarmiento, kasi babalik-balik lang kami. Kasi yung wave ng kalaban, pag naka-engage, tatawid naman sa kabila. So, parang nagkaroon ng lip brigade method ang operation, concept of operation. So, pagdating doon sa Sarmiento, yung medyo na-clear na yung Sarmiento, napalitan si Colonel Cuballes ni Colonel Marcos. So, yung time na yon, pagpasok namin sa kampo ng Camp Jaguar, si Marcos na ang nagiging battalion commander namin. So, maganda naman yung doktrina ng Ranger. So, awa ng Diyos, yung total casualty siguro sa amin lahat, kukunti lang. Yung namatay, kukunti lang. Mabilang siguro, hindi naman na maraming patay sa amin. Yung time na lang yung na-sandwich, yung late paler, yung primerong pasok sa Langkong. From Matanog, wala. Doon sa Langkong, doon sa nadali. Ibig sabihin, na-surprise lang movement ba? Yung sa analysis ko, alam mo, parang mayroon yung mga spatter dyan, kasi dyan sa PC Hill, yung mga Muslim brother natin dyan na ibang mga pulis, may connection sila sa MI. Kaya pag sila pumasok, walang mangyari sa kanila. Pag army pumasok, may mangyari. Ibig sabihin, hindi sila kalaban. One-sided sila doon sa kabila. Yung assessment ko, mayroon dyan na mga pulis na Muslim, silang ginaging agent sa MI. Kasi lahat ng movement bakit nalaman nila yung movement ng Ranger, ng kalaban? Kasi yung move na yun, surprise man sana yung mag-movement namin. Hanggang naabutan ng umaga, doon naka-engage mga pangyayari kay Late Palir. Yung kay concert kay Major Manzano. Kay Captain Manzano, doon sa Jaguar na kami, yung nakapasok namin sa paahan ng Jaguar, Camp Jaguar, may mga bahay-bahay. So,
nag-istanto muna kami almost mga 10 minutes, briefing, observed sa area. Kasi yung inalala namin yung armor, yung EPC. Dalawang EPC sa amin, nag-back up. So, baka malandmine yung EPC. Pinaano namin yung high ground. So, yung nangyari, yung nagkaroon ng yung short briefing, dahil nagpahinga. Yung sa Ranger 10 pa, yung istanto. Nag-istanto kami, almost mga 5 minutes to 10 minutes. Ngayon, yung ibang tropa, dahil nagkumpiyansa, sinunog niya yung mga bahay-bahay. Yung mga kubo-kubo. Nagalit pa nga ako Bakit yung sinunog yan? Paano yan kung mag-ulan-ulan? O kaya, dali tayo mandidipay na nandito tayo sa area. Ang kalaban nasa paligid lang. Yun ang sinabi ko dun sa tropa. O sige, sabi ko, first company, 9 company, 7 company, iskimister kayo dyan. Baka mamaya, huwag kayong kumpul-kumpul. Baka may magputukan. Inintay lang pala kami, himakamove, papunta dun sa crossing, papuntang Abubakar. Nandun sila sa high ground. Yung ako, dahil naka-estanto sila, nag-recon ako, umakyat ako sa high ground, nag-recon ko, may bumaba. Doon ko nasipat. Akala ko Amerikano. Matangkad. Mga estimate height noon, mga 6'2 o 6'4. Matangkad. Bata pa, mga 24 years old. Ang labas doon sa amin, nangyari, dalawa kami, parang meeting engagement. Naka-isling ako sa importin. Kinamay ko, come here. Kasi pag spot kong ganyan, kala ko Amerikano, nag-English ako, come here. Nakayuko siya. Pag ganyan, bigla siya nag-aim. Putok. Hindi nagputok. Chamber. 3 times siya nag-chamber. Yung hindi pumutok yung baril niya, ibinaba, nag-aansap sa akin. Pero, wounded yun. Wounded siya. Gitiwasan na lang. Bumaba siya.